Hello guys, kumusta? For today's video ay gagawa pala tayo ng banana cue. Before nga tayo magsimula ay papaimitin muna natin itong kawali. Yung gagamitin ko pala na saging is yung sinaing na before, kaso nga lang hindi naubos kaya nilagay na lang sa ref. Kaya naman gagawin na natin siyang banana cue, and ngayon since mainit yung kawali ay maglagay na tayo ng mantika at isa-isa na natin ilagay yung mga saging. Inisa-isa ko nga ito para hindi tumalsik yung mantika. Lulutuin nga pa rin natin to sa mantika even though naluto na to sa tubig kasi nga sinaing muna ito and then hindi na siya naubos kaya nilagay na lang muna sa ref para hindi masira. Hintayin lang natin na mag brown ng kaunti, and then kapag ganyan na siya ay aalisin na natin sa mantika para maisa lang natin yung next batch. Habang piniprito ko nga ito ay hindi naman aggressive yung mantika, kaya naman nung isasalang ko na yung next batch ay nilagay ko na lahat-lahat. Kailangan kasi na maluto muna to kasi medyo matubig yung saging para mababawasan yung tubig at kumapit yung asukal. So ganyan lang siya, halo-haloin lang natin para even yung pagkakaluto kasi konti lang yung mantika na nilagay ko, and kailangan kasi dito lubog para pantay yung pagkakaluto, and since konti lang ay hahalo-haloin natin. Tapos yan, kapag luto na ay tatanggalin lang natin sa mantika, tapos babawasan pala natin to kasi nga magkakaramelize tayo ng sugar. Konti lang kasi yung kailangan ng mantika kapag magkakaramelize ng asukal. And then ayan, maglalagay na tayo ng asukal. Konti na lang pala yung tira na asukal dito sa bahay, kaya naman ayun, konti lang na ilagay ko. And then nilagyan ko din ng konting tubig para pantay yung pagkakaluto at hindi masunog yung asukal. Papait kasi yung banana cue kapag nasunog yung asukal. So ayan, bali pinapantay-pantay ko lang, and then maya-maya ay naglagay na rin ako ng mga saging. Gagawin ko ng 2 batches yung pagsalang dito sa may caramel na sugar kasi nga medyo madami nitong saging para hindi ako mahirapan sa pagkahalo. So ayan na siya, bali hahalo-haloin lang natin hanggang sa maging pantay at kumapit yung caramelized na sugar. Kumulang nga yung asukal ko dito kasi kumakapit siya sa may kawali tapos dito sa may sandok. Kaya naman sinimot ko at tinaktak ko yung lagayan ng asukal. Hahalo-haloin lang nga natin to ulit hanggang sa maging pantay yung pagkakakoat ng caramel na sugar dito sa mga saging. And then yan na yun guys. So hahalo-haloin lang, tapos kapag kapantay na ay lilipat na natin sa may plato. Thank you so much po pala sa patuloy na nanonood, and I hope panoorin nyo to hanggang sa matapos. Sana i-like nyo itong video at i-follow itong account para ma-reach natin yung 30k followers. Konting followers na lang at ma-reach na natin yung 30,000. Thank you so much po, and going back dito sa niluluto natin ay tapos ko na yung first batch, and ngayon naman ay isasalang na natin yung second batch. Kulang na nga yung asukal ko dito, kaya naman yung mga dumikit na lang sa kawali at dumikit sa sandok na lang yung pipilitin ko na matanggal at mai-coat sa mga saging. Dapat kasi bala ay bumili muna ako ng asukal before ako nag-start magluto. Pero okay na din naman kahit na yung mga dumikit na lang dito sa sandok at kawali yung gamitin ko na pang-coat sa saging. Mamaya na lang ako bibili ng asukal kapag natapos ko natulutuin kasi gagamitin namin din sa pangkape. Malapit na nga rin pala ako matapos dito sa second batch, and maya lang ay inalis ko na rin yan sa pagkakasalang. Inisa-isa ko na nga ulit to na alisin, tapos eto na siya. Diba? So far mukha naman siyang banana cue. So tapos na nga ako sa paggawa nitong banana cue, and bibili na muna pala ako ng asukal para makapagkape na din. Pupunta nga muna tayo ng sari-sari store para bumili ng asukal. Yung asukal lang naman yung bibilhin ko dito, kaya naman pagkakuha ko at nabayaran ko na ay umalis din ako. And eto na nga yun, dalawang 1/4 na asukal, and nasa 22 pesos ang isa, so 44 yung 1/2. Nakapagtimpla na rin ako ng kape, and kumuha na ako ng separate na pinggan para magdala ko na sa may taas. Dito kasi ako sa may kwarto ko sa taas kakain para makapag-video na din. Nagtataga-ulan na naman nga pala dito sa may area, which is Bicol area. And sa mga naghihintay pala ng update regarding dito sa DIY ko na kisame ay ganun pa din. So far effective naman siya kahit na ganyan lang, pinatong ko lang yung mga plywood. Hindi na gaanong mainit kapag natutulog ako sa umaga. Ang problema naman ay sa gabi. Masyado na kasi siyang sarado, and kapag may hangin sa labas or malamig sa labas ay hindi na nakakapasok. Meron naman sanang open na part dito kaso exit na yung direction na to kasi nga bundok yung nandyan.
Pumapasok kasi yung hangin dun sa may part na nilagyan ko ng bintana. Kaya naman kapag sinarado yung bintana ay wala nang pumapasok dahil sarado na din yung mga butas sa may gilid ng bubong. Kaya kahit buksan itong ceiling fan ay pinapaikot-ikot na lang niya yung dating hangin na nasa loob. Pag-isipan ko na lang kung papatapos ko itong DIY na kisame or ipapatanggal ko na lang. Once kasi na totally closed to ay mangangailangan na ng aircon para malamig-lamig sa loob. And habang pinag-iisipan ko pa ay titikman na muna natin itong niluto ko na banana cue. Thank you so much again sa umabot sa part na to ng video. I hope magpatuloy kayo hanggang sa matapos. And nung matikman ko nga itong banana cue ay syempre masarap. Hindi ko na pala ito tinusok sa barbecue stick kasi sabi ko magtinidor na lang. I'm not sure if banana cue pa rin ang tawag dito since hindi naman siya nakatuhog sa may barbecue stick. Pero since masarap naman siya at lasa naman siyang banana cue, so I'll say na banana cue itong ginawa ko. By the way, my name is Ian Horado and you can send me a friend request sa Blue App and subscribe to my YT channel. Hanggang dito na lang din pala itong ating mini vlog. Thank you so much po again and God bless us all. Bye!